Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go. Atin ngayon, ito po, no, Pastor Kibuloy nagpahayag na po na hindi siya susuko na buhay. Para protektahan ang sarili. Yan, dahil sa yung mga paniniwala. Sabi ko po, ay meron pong karapatan, miski nga po yung nakakulong na may karapatan pa magsalita eh. Ito po pinapahayag niya. Maring di po ako sang-ayon, maring sang-ayon ako, no? Kung ang tinatanong niyo ay guilty ba o hindi guilty, aba hindi po yan. Ha? Hindi po yan usapin ng guilty ba si Kibuloy o hindi. Ito po ay ang makakapagsabi lang po niyan, korte, no? Ito po yung karapatan mong magpahayag. Si Laila de Lima nga nakakulong na eh. May karapatan pa rin siya magpahayag. Di po ba? Okay. So ayon po kay Kibuloy, yun nga po, no, paulit-ulit siya na sa tingin niya, ma-assure lang siya. Gusto niyang sa korte, hindi po sa Senado. Mas gusto niya po yung sa korte. Pero ang gusto niya, assurance na hindi po makikialam. Kasi matagal niya nang pinagbibintangan yung US. Yung mga puti ay pakikialaman yung kanyang kaso, no? Yun po lang naman, assurance. Tapos alam niya kasi na baka kidnapin siya, isuko siya sa United States para doon litisin. Katulad ng sinabi, dito siya mamamatay, Pilipino ang makakapatay sa kanya. Yun po ay mga personal na paniniwala ni Pastor Kibuloy, no? Ayon niyan sa kanya. Marami na po tayong cases na tinanggap na natin. Actually, mga nanalo pang senador eh. Di ba? Hindi ko matandaan kung si Honasan ba ay nahuli o kusan sumuko. Hindi ko rin alam kung ano yung nangyari kay hindi ko na po ma-recall. Pero si Honasan tsaka si Lacson yung mga pinaka-famous na nagtagurin, no, nung panahon na pinaganap sila. At nung nagpakita, nanalo pong mga senador. Kasaysayan na po yan. So, ano po yung pagkakaiba ni Pastor Kibuloy sa kanilang dalawa, no? It's a matter of korte po ang magpapasya, hindi po tayo lahat. Lahat sa atin ngayon hinahinala eh. Yung mga anti-Kibuloy, ang hinala ay guilty. Yung mga pro-Kibuloy, walang kasalanan. Nabayaran, ayon nga kay Kibuloy mismo, nabayaran yung mga witnesses. Sino tayo para maging sino tayo para mag-judge ng karakter ni hindi natin kilala? Ang problema rito ganito, no? Ang problema dito, nagiging national issue yung isang private po yan. Private po ng private pong problema. Unlike po ng mga kaso ni General Bantag yun, di ba? Si General Bantag, na-commit niya di umano yung binibintang sa kanyang krimen na siya ay tauhan ng gobyerno. Si Congressman Tebes, congressman po, no? Yung na-commit nila di umano yung mga krimen na binibintang sa kanila. Samantalang ito po, si Pastor Kibuloy, ay private na tao. Ang nakomit niya po di umano na kasalanan ay sa mga pribado rin. No, bakit po parang lahat po nakatutok sa kanya, lalo na po yung mga tao ng pamahalaan, no? Bakit nakasentro kay Kibuloy ang lahat? Wala naman po siya sa gobyerno. Kumbaga, ang laki ng ginugugol natin, ang laki ng ginugugol dyan kay Pastor Kibuloy. Ang tanong ko, pag nahuli ba, nasintensyahan? Ano po mangyari? Mawawala na po ba yung mga problema natin sa Pilipinas? Yung po bang mga vlogger na nakatutok lahat kay Kibuloy, no? Pagka ba nahuli o nasintensyahan halimbawa si Kibuloy, pumabor sa mga pinagsasabi nyo? O ang Pilipinas po ba ay bababa na po yung presyo ng bilihin? Yan po yung pinagtatanggol nyo dapat eh, no? Yan dapat yung nakatutok yung ating pamahalaan. Speaking ng ating pamahalaan, alam niyo po, si Larry Gadon. Okay, so iwan na po muna natin si Pastor Kibuloy. Kung ano man na mangyari dyan, sabi nga natin,
nasa korte na po yan, no? Alam naman po natin na meron warrant of arrest, hindi naman po natin kino-question, no? Mas gusto natin yan na sa korte po madala yung kaso ni Kibuloy kaysa naman sa Senado, kasi wala naman po patutunguhan sa Senado. Hindi naman po siya tao ng gobyerno in the first place. Okay, iwan na muna natin yan. Ano man mangyari kay Kibuloy, kay Pastor Kibuloy, marami pong tauhan na magtatanggol sa kanya. Punta na po tayo rito sa iba. Alam po ninyo, speaking of kahirapan, no? Ito po ang pangunahin pong concern ng ating mga kababayan ay yung walang puknat na pagtaas ng presyo ng bilihin. Ngayon na naman po, in-announce na. Hindi ko alam kung next week ba o bukas na magsisimula yung malaki ang pagtataas naman ng presyo ng langis. Yan po yung concern ng mga lalo na po yung bigas. Okay, at mula po sa mga pahayag ng ating Department of Agriculture, hindi po sumasaya no? Sabi niya anihan ngayon pero hindi bababa ang presyo ng bigas dahil may El Nino. Ang problema, paano kung tapos na yung anihan? Ine-expect natin na tumaas yung presyo ng bigas? Tapos mababalitaan natin yung NFA, walang katarungan Nabalitaan nyo ba na may nakulong? Nabalitaan nyo ba na may natanggal man lang? Sinuspindi, pero ngayon yung mga sinuspindi sa pagkakaalam ko, balik na po sa pwesto. Habang tayo ay nagtitiis, maraming mamamayang Pilipino nagtitiis sa mahal ng bigas, mababalitaan natin yung NFA nagtinda ng 25 pesos na bigas sa mga mangangalakal ng bigas. Antindi, no? Bumili tayo ng mahal na bigas. Actually, 23 yata ang bili natin 23 pesos ang bili natin, ibebenta natin ng 25 pesos sa mga mangangalakal. Tuwan-tuwa pa yung mga mangangalakal, mas mura pa yung bilin nila kaysa sa dumirekta sila sa mga magsaka. No? Antindi. Bakit po hindi nyo binenta sa direkta sa mamamayan? Kung hindi man sa Katiwa Center, diretso nyo sa bawat barangay. Madali lang pong pag-isipan niya ng barangay captain. Ibagsak nyo per barangay yan. Ubus yan. 25 pesos na bigas, hindi bibili yung mamamayan. Kung yung trader nga binili, bultuhan siguro ang pagbili dyan. Wala daw masama doon dahil hindi naman daw labag sa batas. Yun yung dapat na ginagawa nyo. Yun yung dapat nyong iniimbestigahan kayo sa Senado. Naimbestigahan na ba nila? Yan yung dapat gawin yung batas. Kung sinasabi ng NFA na wala silang nilalabag na batas kaya wala na sususpindi, baguhin nyo yung batas. Bawal itinda sa trader yung galing ng NFA. Napakasimple lang po nun. Yung bibili ng NFA, diretso sa mga kadiwa or sa barangay. Magtinda kayo sa barangay. Kaya, ang sama sa loob Hindi po masama sa loob kasi yung iba nangangatwiran, bakit sa Pilipinas lang ba mataas ang presyo? Buong mundo, mataas ang presyo ngayon. Opo, pero wala pong NFA sa buong mundo Wala po kami nabalitaan sa buong mundo na nagtinda ng 25 pesos sa mga rice traders. Dito lang po sa Pilipinas yun. Ibig sabihin, pwede makapagtinda tayo ng 25 na pesos na bigas kaysa 50, 60, 70. Huwag nyo pilosopuhin. No? Yun po yung nakakainis na tapos walang aksyon. Bakit? Busy kay Kibuloy. Busy sa West Philippine Sea. Busy sa paninira sa mga Duterte. Lahat imbestigahan basta may kaugnayan sa Duterte. Kaibigan ba yan? Ayan ba yung Yan ba yung pangunahing nagbibigay ng tulong sa kampanya ng mga Duterte? Tigbakin na yan. Okay, punta po tayo rito sa may speaking of kahirapan, kaya gumawa ng opisina mo Larry Gadon, no? Attorney Larry Gadon. Kaya gumawa ng opisina mo para ang pag-iisipan mo paano uunlad yung mga mahirap, poverty alleviation kayo, di ba? Paano yung kahirapan ay mababawasan. No? Paano? Hindi ang inuna ni pag-isipan ni Gadon. Itong inunang pag-isipan ni Gadon. Paano ma-extend yung mga panunungkulan ng mga mayor, congressman, governor, gagawin mula 3 years, gagawin 6 years. Paano pararamihin yung mga senador? Malamang para makapasok na. Kasi sa 12 hindi nakakapasok
Kung 24 siguro yung pagbobotohan, gagawin 48 eh. Ibig sabihin, 12-12 o yung unang bagsak niyan. Pag ginawa po kasi nga 48, yung unang bagsak ng mga senador, 36 yung iboboto natin. May matitirang 12. Yan po ba ang trabaho nyo? At ang katakataka, no? Ang dami na po nagsalitang senador. Sa mga congressman, bakit hindi nyo po makontra? Na-disbar na ba? Hindi pa naman. Parang suspended pa lang. Hindi pa siya totally disbar. Suspended pa lang. Ayun ko pasensya na, hindi ako alam ko suspendido yung pagiging abogado niya. Anyways, immaterial na po yan. Ay, tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.